Naging siyam na. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, naging siyam na yung itlog. Okay naman, nadagdagan na. Oo nga, no? Marami pa tayong makukuha sa ibabaw, no? Tapos ito, gaganunin. Oh. Magandang buhay po, mga ka-farmer. Magandang buhay ulit. Ito magandang buhay talaga. Nasaan ka na? Sarap. Dali ako palengke. Nag-order ako ng isang tali lang ng okra. Kasi sabi ko marami na akong napipitas. Pati siling panigang. Ayan. Op. Ano na tayo? Yung avocadong tatanggalin doon, i-try nating ilipat. Pwede naman dito, oh. Pwede nating ilipat dito. Try natin. Today is Friday. Ang dami na pong bunga ng ating siling panigang. Ayan. Hanggang doon. Tapos okra. Ayan, mamimitas tayo. Pang pakbit natin. Dagdag pakbit natin yan. Yan ay mga saging natin. Kita nyo naman, ang tataba na. So ito ang mauuna sigurong magpuso. At ako'y excited kasi alam nyo na, unti-unti nagiging productive po yung bawat tawag dito, bawat area ng ating lupa. Although syempre medyo malaki hindi naman po sa paggayabang, di ba? Medyo malaki, kaya yun nga, kailangan natin pag-aralan. So ayan, yung dito sa side na to ginastosan natin, pero sabi ko nga, ayan, nagiging productive. Tingnan nyo naman yung mga lemongrass, may papaya, may mga saging. So okay na yung side na yan. Ito okay din naman, tingnan mo, nataniman natin ng avocado dyan, may mga lemongrass, may vegetable garden tayo. Yung dito sa side may mga saging na dyan. So ayun, ngayon ito ang kailangan din pag-aralan pa. So marami pong, actually ito naisip ko na din gawin pong extension ng ating workshop. Kasi tawag dito, isa sa mga tinitingnan kung kailangan na magkaroon kami is the showroom. Kasi kung naandun ang production, kailangan ng showroom. Pero sabi ko nga, yung showroom ay dapat malapit sa mga bisita. So pwede dito, actually pwede ito, kaya lang titingnan natin kung okay ba ito na maging showroom natin kung sakali in the future. Ito, dito natin ilalagay yung ating mga nagawa na. Pag gagandahin natin to, lagyan ng ilaw, pwede rin naman, or dito sa side. Pero kasi ito, tinitingnan ko, may plano kasi ako dyan kung gusto kong pagandahin kasi itong ating lechon house, kainan. Pagka ito po ay na semento na natin, 'di ba? Pangarap ko po kasi kahit every Saturday and Sunday lang na makakapagpa-dine in po kami ng lechon, basta tuloy-tuloy, matagalan. Nag-iisip pa po ako kung paano ako magkakaroon ng ano pa yung pwede kong i-offer sa mga bisita. Ito okay na to, magiging parking, maganda naman po, maluwag na po ito. Ito pwede rin kasi ito maging showroom. Ayan, dito sa side na to. Kaya lang pwede din po kasing maging extension po ng kainan niya, na pag nakulong natin ito, magkaroon dyan ng parang maliit na pond ng koi. Tapos parang nature ano na dating ba, kasi may lilim, may ano, di ba? So titingnan natin, yun sana ang gusto ko, kasi kasama siya sa, di ba? Yung dining naman natin yung mga kubo, pwede pa tayo magdagdag dito sa side, di ba? Pag naayos na po itong ating Ford Ranger po yan,
tenga, Ford Ranger yan. Ano tawag dito, itong ano naman na parking na to, maluwag po ito, ma-organize lang natin. Kailangan lang po natin ang talagang ma-sementohan and then magkaroon ng mga lines para mapagkasya. Tansya ko dito 18 to 20 cars kaya kung maaayos lang. Ayan na po ang ulan, ako po yung nagpapaulan for the sake of for the sake of manok. Ayan na, lakas. Tara, ayan na. Oy, kumusta na kayo? May kumakakakak dyan. Oy, ikaw, choy choy, pasok na doon. Choy choy kayo ha, mga choy choy kayo ha. Huy, ano na, kailangan ko talaga ng, tingnan nyo naman, kailangan ko ng tingnan nyo, manok man ay pagtag-ulan ay, di ba, kailangan po nila ng talagang tungtungan. Ayan. Ay, ano itong nasira? Nasira na yun dito. Talaga naman, kailangan natin gawa ng paraanens. Ayan na, ay, kain na. Alam ko masarap kumain, kami man ay masarap ang ulam ngayon. Kayo ay medyo may pumupugak-pugak ng konti Hindi pa naman ganun. Hoy kayo, magsilong kayo. Wala talaga kayong takot sa ulan. Ibang klase ang bibi. Walang takot sa ulan. Ito na, hanggang hapon na to ha guys. Hindi na ako makabalik sa inyo at malakas ang ulan. Parang hindi na dinagdagan yung naging siyam na. 1, 2, 3, 4, 5. Naging siyam na yung itlog. Okay naman, nadagdagan na. Sa akin ito na, may dagdagan na yung itlog dito. Kailangan na natin ng incubator talaga. Pero hindi pa naman nagmamadali. Busog sila, alam nyo kung bakit. Ayun yung trigo, binabanata nila dito lakas ng ulan. Silong-silong muna tayo dito. Ay, yan po nagagawa. Sana matupad yung pangarap ko, pero nasa akin naman kasi kung paano ko aabutin. Kasi ang pangarap ko po talaga is itong manok na to, maparami ko. Hindi lang po kasi nung naalala nyo, di ba may manok naman po akong mga alaga noon. Marami na po ang nagsasabi sa akin, bakit hindi ka mag-offer ng hindi to na mga yung dressed chicken nga, tapos yun nga yung tinola kung ano. Kaya lang time na yon tinitingnan ko ang kaunti ng stocks, so hindi po kaya yung demand kung sakali man. Pero ngayon na nagka-area tayo, na kita nyo naman po yung area, maluwag na. So naisip ko na feasible na, ibig sabihin kaya na pong i-cater yung magiging demand na, which is I think para sa akin lang mukhang magiging successful naman po siguro. Kasi ang kinaganda po sa darag, kagaya ng paulit-ulit ko na rin namang sinasabi, ang darag chicken po, may market talaga yan.
Marami po ang mga nag-aalaga ng darag chicken na talagang ilang taon na naandyan pa rin yung market all over the Philippines, lalong-lalo na po sa bandang Mindanao at Visayas. Mataas po ang demand doon. Dito ngayon na-adapt na rin naman nila. Tsaka yung mga tao ngayon medyo ano na din naman po na mas masarap talaga yung native chicken. So ang market po ng native chicken, hindi lang po yung dressed, hindi lang po yung i-offer ko na may magre-request ng tinola, sinampalukan dito sa aming kainan, pati po yung day old, may demand po ng day old, may demand din ng tryo, yung mga ready to lay, yung mga gustong mag-start mag-alaga, kagaya nung ginawa ko, di ba, bumili na po ako ng mabilis kasi magbintay tayo ng sisiw o aabutin tayo ng 1 taon to ano, di ba? So pwede kang mag-start, depende na ngayon sa ano mo, sa diskarte mo. Ngayon tinitingnan ko kasi kumbaga sa ano, meron akong ginawang small feasibility study na check naman lahat. Unang-una, may area tayo, 'di ba? Kaya naman po ng area, check. So, meron na po akong place for brooding. Meron na rin po yung loft, 'di ba? Gagawin natin, meron tayong magkukuha nun. Although baka kailangan natin ng mas malaki, pero nandito naman available. Pwede nating hatiin to sa 4 o 3 net, depende po sa stages ng magiging alaga natin na manok. So check din yon. Tapos market, chinek ko na din kasi nga ang plano ko ngayon kasi mabilis na pong magbenta talaga, sa totoo lang. Through Facebook, magbi-video ka lang, naandyan na. Kumbaga, tapos ang shipment, lalamove, yung mga rider, kahit nasa Bulacan ka, hindi mo na kailangan pumunta dito. Mabilis po ang movement ng mga, kahit mga bibi, alaga. Ito nga isa dito, nanggaling pa ng Talavera yan pinaano ko lang So wala na pong hirap ngayon. So isa pa yon, kaya sabi ko from day old, yung mga 2 months old, hanggang bago marating yung ano nila, yung marketable sa dress, available sila. So check yan. Tapos mayroon na tayong place for incubator. Tapos at the same time po, ang pinakamaganda, nag-i-enjoy ako. Dahil lagi ko naman sinasabi, pagka ikaw ay gusto mo ng isang negosyo, kung gusto mo man na importante po yung nag-i-enjoy tayo. Kasi mas mabilis, ang lakas na ng ulan. Mas mabilis po ang tawag dito, ang pag-abot sa iyong mga plano kung nag-i-enjoy ka, kasi may mga pagsubok yan, may hard work. Kung nag-i-enjoy ka, hindi ka na babagot, hindi ka na wala namang kita dito, 'di ba? Ako naman po, sabi ko nga, mag-alaga lang. Dati pinamimigay lang natin, 'di ba? Hindi ko naman po binebenta yung mga chicken natin, pinamimigay ko din lang kung sinong kasi nag-i-enjoy ako doon 'di ba? Pero ngayon, sabi ko nga, it's time to gawin na nating business para naman, alam niyo naman po, sabi ko nga, nag-iiba na yung trend ngayon, lalong-lalo na sa aming kabuhayan. Kaya meron na tayong furniture business na pinipilit ko din pong gumulong. Yung lechon naman andyan naman palagi. So ako'y nagpapasalamat sa Panginoong Diyos dahil naandyan naman po palagi yan. So sana magtuloy-tuloy, yun naman po ang aking panalangin, diba? So malay natin, diba? Pangarap ko nga SM diba? Yun nga lang, talagang susugal ka, malaking puhunan, pero nandun yung market. Hindi sa SM wala pa nag-chachap ng lechon doon, diba? So wala kang kalaban. Hindi kagaya nung tayo ka ng kainan na let's say may fried chicken, nandun ang Jollibee, nandiyan ang McDo, nandiyan ang diba? So at least kung lechon, pangarap ko po yun, pangarap. Baka may sumulot sa akin ako naman naniniwala, pag kaloob ng Diyos, walang makakapigil. So ayun, yung mga pangarap natin dito sa business natin. Kaya sa isang gasolinahan, 'di ba, diyan sa NLEX, makapag-put up tayo ng ka-farmers lechon house o ka-farmers grill. May iba naman ang pangalan, pero 'yun, mag-o-offer ng 'di ba? So tingnan natin. Na-reveal ko tuloy yung aking ano ba 'yan? Kakat ko pa ba?
Di na siguro. Oh, ayun po ang ano ko. Tapos ito naman yung ating mga manok. Sabi ko nga ako naman po ay nag-i-enjoy. At kung ano naman po sa langa, wag po kayo mag-alala dahil sabi ko nga ito naman po ay open. Hindi po siya makakapag-produce ng langaw dahil unang-una maglalagay tayo ng apog. Ayun na, nagme-mate na. Maglalagay tayo ng apog, maglalagay tayo ng alam niyo na pwedeng pangontra. Tsaka pag naaarawan naman po hindi yan basta-basta. Lakas ng ulan, ayan na. Mukhang namamarako na rin pala to. Ito po ay nabili ko yan. Yan yung dinasabi kong galing Talavera. Mukhang nagme-mate na, oh. Ayan. Tingnan nyo naman yung mga bibe. Oh, tingnan nyo naman. Kompleto na sila dito. Oh. Ang lakas ng ulan, napadaldal na naman. May payong doon. Subali ang papakainin ko na lang po is yung ano natin dito. Yung sa kabila. Ako'y tatakbo na at mukhang wala nang pag-asa ito. Ito po ay habagat. Hagawak, sabi sa Bicol. Oy! Ay! 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 Life. May payong doon. Takbo tayo. Dulas. Lakas ng ulan. Gutom tayo. Sarap pa naman ang ulam. Nanginginig na liempo. Sinigang sa gabi. Papayamang nagtimpla. Makuha kaya yung aking panlasa. May lechon tayo ngayon. Isa. Nahawa nga ako kay Danilo. Kasi si Danilo nag-ano sa akin. Sabi niya, bro, baka pwede mo naman ako. Sabi ko, bro, nakompromiso na ako dito, pero hintayin mo nga ako mga 2 weeks to 3 weeks. Sige, kukuhanan kita ng baboy kasi medyo matumal ngayon yung pang chop. Bahala na, alam niyo naman, kaibigan natin yan. Kaya lang medyo nagtampo nga. Lakas po ng ulan, grabe, pero kailangan natin ang pakainin ng mga alaga, di ba? Wala, ganun talaga. Grabe. Oh, ayun na, oh. May matitira naman siguro sa asola natin. Hey! Okay lang yan. Basta wala lang hangin. Ang pinaganda, yung fish pond natin, tumataas yung tubig. Oo, di ba? Ay. Ayo, patay. Parang tumaas-taas naman ang tubig sa Angat Dam. Ang dami na kasing demand ng tubig eh. Ewan ko yung ginagawa nilang dam. Kailangan na po yun. Kailangan na ng Pilipinas magdagdag ng dam talaga. Para sa Manila, tubig nila doon. Tayo naman walang problema sa tubig dito sa San Juan Banyo. Woo! Aba. Hoy, dito kayo boy. Kayo talagang gusto nyong mag-adventure Yan. Ano kami ni Junjun, nag-usap kami dito. Ano yung gagawin niya? Oy. Balik kayo, balik. Sa kulay na ito. Wala man lang nakuha tayong lace Wala man lang lace na lumabas. Ay, tangis. Ay. Di porket nakalabas na yung ano ninyo. Lalaki na. Sobrang laki. Ano yung Indonesian duck talaga. Fast grower po.
At matsatsambahan mo talaga yung mga malalaking lahi. Puro stain ang lumabas, ano? Ito ang maganda na quite challenging sa pag-aalaga po ng Indonesian ducks, kasi sa Indonesian ducks kailangan mo makapagpalabas po ng magagandang kulay. So ang nangyayari diyan, kailangan magaling kang kumilatis kung ano ang pagsasamahin mong mga colors. So may masasabi kong may kasamang swerte. May kasamang swerte at tiyaga sa pag-blend po ng mga colors, at diskarte din siguro. Pero mostly, syempre, yung swerte po dapat kasama para makapagpalabas ka ng magagandang ano. Syempre, materyales sa tingin ko. Nandun na tayo. Magandang materyales ang umpisahan mo. Pero yung mga matagal nang nag-Indonesian ducks, mas kabisado na po nila kasi minsan may makukuha silang right combination ng hen at drake na naglalabas ng gusto nilang kulay, yung may value na kulay ng duck. So ayun, tingnan natin yung maliit doon na naandoon. Maganda po ang labas nung ano. Tapos nag-usap na kami ni Junjun, ngayon naandito kami. Pumunta kami, sinama ko siya kasi sabi ko sa kanya, in-explain ko sa kanya na yung gusto kong mangyari hanggang dito yung pinaka ano, sabi niya, kuya, para hindi ka gagastos, sabi niya, yung yung nakaharang diyan sa ano, yun ang igagalaw natin dito. O nga, no, sabi ko, ang bilis talaga ng isip niya. Sumali ito magiging free, pwede siyang kumuha dito yung from here na ganon, kasi may kailangan doon sa kabila. So sabi niya, ito kumbaga parang gagawin, i-move dito para hindi ka nagagastos. Tapos yung nasa bubong ano din, di ba? Pwede din kuhanin yung mga mess na yan. So magagamit pa rin naman po natin. Kaya ay nako, galing talaga. At least makakatipid tayo. Labor na lang ang halos ang pag-aanohin natin. Tsaka ito yung flooring, medyo tinitingnan ko din. Mukhang mabubulok din tong kahoy, ano. Parang mas maganda talaga plastic na, kasi kung sila lang naman po ang laging aapak dyan, the best na is plastic para yung dumi sa ilalim. Kaya ito nga, in-experiment ko lang kung magtatagal yung ipa or magbabasa. Ngayon tag-ulan, talagang hindi natin maiwasan basa yung ducks. Tipa lang yan, di ba? Yan ang marami tayong mga plano dito. Hopefully, ito nga, kung saan ka masaya, follow it. Follow it. Ito, breeder naman to. Brooder. Oo nga, no? Marami pa tayong makukuha sa ibabaw, no? Tapos ito, gaganunin. Oh. Paano kaya? Bagay, pwede naman tayo mag-extend ng daanan dito, ne? Kung sakali, no? Parang tulay lang na ganun lang. Paano yung hagdan? Ha? Oh, malamang matatanggal yan. Kasi magagamit ko din sa manok to. Yung mga, dito ako maglalagay, incubator. Dito na yung incubator mo. Tapos yung mga papisa mong sisiw, dito na. Gagawin ko, baka butasan na lang natin yung babagsakan ng ipot. Diba? Pwede man nang slice yun, ano? Yung mismong pinakaanohan lang, ano? Ipot ng daga. No? Ha? Nakapasok? Oo, may nakita ko. Diyan, no? Pumapasok. Mag-iwan nga ako ng lason. Babaklas na si Junjun. So dito na ang daan natin. Bilis lang naman, pwede naman siyang kumonekta ng tulay dito na ano. Tatanggalin natin hanggang kung ano makukuha sa bakal. Pwede pa. Ito yung sinasabi ko. Ganito. Tsatsagain natin paunti-unti. Ganyan na gawin natin. Apakan ng mga ano.
Choy choy. Grabe oh, baha na sa kabila. Mga baka na andoon sa dulo. Musta na kaya yung anak ni Chuchay na lalaki? Lalaki yan eh. Hindi kami benta natin yan. Ha? Baka dyan yung sa isaksak-sakan medyo naglolo ko. Baka pinatay ni ano? Meron no? Mga saksakan lang yan. Hirap dumaan dito. Kailangan natin ng precast dito. Pagka natuloy na yung kailangan mabilis ang access dito. Na yung tipong kahit gabi walang hassle, makakapunta ka. Ang gawa natin ng paraan. Pangarap ko nga sana madiretso na yung yung harang no, makatambak. Ganda na sana. Uy. Ayan, tapos na tayo. Ang dami ko pang activity ngayon. Tatlong vlog tayo, palengke. Nakakamiss din ang buhay sa palengke. Nakalimutan ko na naman yung binili kong 2 pakwan at yung tuwalya ng baka. Inilapag ko doon sa binibilang ko ng gulay doon malapit sa aking ang mali ko, hindi ko pa pinasok sa motor. Nilapag ko pa doon kasi confident ako na hindi ko naman makakalimutan. Kaya lang, ang bibiling ko lang sana pipino. Kaya lang ang nangyari, nagpipino ako, nagkalamansi, ano pa ba, marami pa akong binili. Yun, napuno yung kamay ko. Nakalimutan ko. Ay, buhay. Anyway, sigurado naman po mapapakinabangan nyo ng nakakuha. So ayan, maraming pong salamat at magandang buhay.